Ha? Nasa bill. So pwede natin sabihin, ang una niyang naisip, ang kanyang pera ay napupunta sa mga needs or obligations. Meron bang dito ng pwedeng sabihin nakakapag-save and invest? Sino? Ayan, si ma'am. Sure ka sabi, yes. Nakakapag-invest and save ka naman. Congratulations. Siya ang dapat natin lapitan. Okay? Pero, maniniwala ba tayo na kahit itong ang mga importante gawin, makulit tayo at dito tayo madalas? Sa wants? Tama ba? Mali. Mariposa, agree. Doon ba tayo sa wants or sa pangangailangan? Pero ano ba ang mas importante? Yung needs. Kasi hindi lahat ng gusto kailangan. Tama? Or pwede naman siyang maghintay. Diba? Tama ba yun? Ito ang tinuturo niya. Mukhang maraming wants siya. Pero ang gusto kong maintindihan natin, kaya siya nandiyan dahil lahat naman siya importanteng maging parte. Hindi naman pwedeng laging bayad tayo ng bills, tapos minsan hindi natin binigay gusto natin, lalo na yung mga maliliit na bagay. So kaya siya nandyan. Kasi it is to remind you again to go back to yourself. Nagtrabaho ko, nagpunta lahat sa pamilya ko, kung single ka, minsan sa parents, kapag naman may family ka, minsan sa anak mo or sa partner mo, di ba? Pero minsan ang tanong, parang nabili ko na lahat ng kailangan nila, parang wala akong bagong shoes, tama? Hindi ko wala akong bagong hikaw, di ba? Yung pang-forms natin. It's not bad. It's also the reality na minsan gusto rin natin, ano naman yung para sa akin? Kasi di ba minsan hindi ka, yung pagod ka kakatanong sa iba, anong needs? Uy, nabili ko na yung kailangan sa bahay, nakapag-grocery na ako ha. Uy, nabayaran ko na yung school ng bata. Pero ikaw, ano ba na, gusto ko ba manood ng sine or imbis naman na ang pagkain natin ngayon, manok, baka pwede tayo kahit once a year, makatikim naman ako ng steak. Di ba yung may ganon? So these are the reasons why we want to say na importante rin siya, Catherine. Ito ang problema nga lang. Meron tayong illusion of control. Ano ba yung illusion of control natin, Adrian? Pakibasa nga. Yung tatlong illusion of control natin. Okay. Bakit ito sinabing illusion? Kasi hindi naman totoo na ang priority natin lagi yung essential. Madalas sa hindi, eto paakyat, hindi yung mataas na baba. Totoo yan. Kasi kung hindi totoo yan, bakit sobrang sikat ni One Hand ngayon na nagkakaso na dahil hinaharas yung mga nangutang? Kasi easy money. It's like giving you an illusion or solution na kaya ko nang bilhin ang mga bagay na hindi afford ng salary ko. Kaya ang bilis kumagat, diba, sa mga credit card, yung mga loan up na in 5 minutes, approve na yung 20,000 natin, diba? Because why? Kasi gusto mo rin naman talagang bumili ng bagay para sa sarili mo. And when this opportunity comes, igagrab natin. Pero, nasira na to. Nauna na si Juan, napapayaan natin si Liz. Kaya pumasok yung kanina sa slide natin na may pangatlo, remember, may debt or utang. Kasi, yung hierarchy o yung pagkasunod-sunod, pinaliktad mo. So, yun ang gusto natin na dun tayo sana sa realidad. Iwasan natin na gawing tama to. Kasi ang nangyayari, yung savings, 50-50. Si Miss Rose, nangyari, for example, nag-save siya. Yun usually yung ano. Ano ba yung tamang computation ng saving or ng investment? Pag kino-compute mo yung salary mo, saan dapat ang punta ng savings? Saan siya dun sa ano ng computation dapat? Ano ba yung tama, yung idea? Pag gusto na, pag nagko-compute tayo ng budget, ng savings, paano ba dapat natin siya compute kung ideally lang? Ano pong saan? Financial expenses and ideally isama yung savings. Hindi yung unahin yung wants, kung ano matira, yun yung pang needs. Diba? Mali yun. Hindi ka talaga makakaipon kung uunahin mo lahat ng gastos at gusto. It doesn't matter if it's 500 pesos. Ang mahalaga may progress. And ang pinaka-best suggestion ko, always write what are you spending. Yung mga maliliit kasi na bagay, yun yung nagpapay up.
months natin? May kulang ba? June? Or ano ba yung mga months na nakalagay dyan? Yun po. Basahin po. May ba tayo dyan? Mga, yung sa isang buwan, mga ilang beses ka nag-deny mo. No judgment pa, kung gusto niya maging masaya, wag tayo dyan. Siyempre si Mariposa, nagigigil. So sabihin natin, nag-night out si June ng twice a month. Sige, salamat. Eto naman, sino dito sa kasama nyo, kayo na, ituro nyo na. Sino dito mahilig magkapit-pinky para ma-Instagram? Kaya ka pala hihi ng hihi. Ang hilig kong magkape at mag-pictorial. Mga ilang kape ka na branded every month. Oh, sige, paano man, tea or drink, mga ilan, sabihin mo na. Hindi 3 a month, hindi 3 a month na. Shopping. Oh, ano yung sinashopping mo? Binanta ka na niya. Ano yung sinashopping niya? Kung alam na alam mo. Ano yun? Shopee. So sa Shopee mo naman magkano nagagastos mo kumari sa isang add to cart? 500? Alam mo, ayaw niya magpatalo. Kasi ba nagbabayad niya? Bila, gusto mo mauna mga artist lagi, may connection pa. Alam niya yung bills. Meron ba tayong nabuko sa araw na to na hindi dapat kailangan ng isa? Alam niya na nag-iinom, alam niya nag-add to cart. So sabihin na lang natin na 2,000 ang add to cart. So si June nag-night, magkano night out mo June sa isang gabi? Dalawang gabi daw siya. Ilan mo pa lang June? Tuwa si Mariposa. Magkano? 1,000? Per week. Wow! Sabihin natin 2,000. Lalaban, ang hinamon, 2,000 na dalawang night out, isang add to cart, 2,000. Sino naman dito yung adik sa mga subscription or yung mga games yung nagbabayad para tumaas yung power ng mga player nila sa online? Netflix magkano? 546 yata yung full ano, di ba? Sa 700. Hindi ka nila papayagan. Kailangan yung magastos ka. 700 kasi may isang binabayaran mo may posa. Hindi kita i-judge. Hindi ba mas? Magkano yun? Magkano yun? Magkano yung TikTok? Oo. Ay, magkano sweldo niya? Curious ako para mag-TikTok siya ng 5K. So may 5K ka na, may 7, magkapit ka gumastos. So 5-7. So ilipat natin na Kathleen. Kakasabi lang kanina, huwag na natin i-judge yung nagpo-coffee. Balik tayo kay things, tama hindi tayo nag-usap June. Sabi mo 1,000 per night out ka. Tama naman assumption ko na yun ang budget. So 2,000 ang ginagawa mo doon. Kung natin husgahan ng mga narinig-radio and all, kasi may umiinom, pero usually iniisip natin baka 30 pesos a day, so 900. Malaki pumastos si Mariposa para sa 5-7 kasi hindi inisip ko lang na budget ng mga online subscription is 1,000. Pero imagine, doon sa average na yan, ibig sabihin, kung ang total assumption natin ng gastos mo per month is 4,500, lumagpas pa yung kay Mariposa, 5,700, and it means, may discount pa. May 150 minimum a day kang ginagastos. Diba? Walang judgment kung magkano sahod. Inaano lang natin, ito yung mga ones na hindi kasama sa dapat ginagastosan natin. Ideally. So, anong mangyayari ngayon, Kathleen? When this happens, ang gusto kong itanong, siyempre hindi para tayo ready mawala. Hindi, sino bang ready mawala? Pero ito, victim ang Philippines. Ang Pilipinas is isa sa isang bansa na laging may dilubyo, either lindol, mga bagyo, and all, at saka mawalan ng trabaho. Ready ba tayo dyan sa tatlo? Sinong ready dyan sa tatlo? Anytime. Ay sabi ko, ready ako dyan, Miss Chitel. Ready ka sa tatlo? So ready ka ng matigok, ready ka mawalan ng trabaho, at ready siya sa dilubyo. Hindi siya nakakatawa. Dapat natin siyang hangaan kung sinasabi niya ready siya. Meaning financially stable. Ibig sabihin, siya dapat ang tumatawa sa ating lahat dahil may kakayahan siyang harapin ang bagay na kinakatakutan ng nakararaming tao. So siya yung dapat natin i-congratulate. Diba? Kasi
Ngayon yung pwede mong sabihin, parang gusto nang siya nalang sana niligawan mo, di ba? Kasi sana all. Okay? Eh, yun ang basis natin. Ngayon, siya yung pwede nating sabihin na, ay, may karapatan na siya mag-once. Kasi covered niya na yung mga bagay na dapat pinaprioritize natin, di ba? So, ang tanong ko dyan, is again, prepared ba tayo dito? So, sinagot niya na, so hindi ko na siya tatanungin. Sa health and medical, sino prepared dito? Lahat pa tayo may HMO? Okay.